SHS na naman, syempre ang mga inaabangan na naman ng lahat ng ating mga channel members. Maraming salamat for making this episode possible. Pasensya na kung punong-puno tayo ng sipon. Isa pong masipong episode ng SHS ang sumasa inyo ngayon. At kung sino man po makakapakinig nito, nako sigurado mahahawaan kayo. Mga kwento po ni na Jigs, si Miss Nonchalant at si Kim ang ating mga bida dito po ngayon sa ating segment na ito. Ano-ano nga ba ang kanilang kwento? Pakinggan dito sa ating episode 4 tonight. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Umpisahan po natin sa kwento ni Jigs. So itago na lamang daw natin siya sa pangalang Jigs at isa po siyang college student sa umaga at actually pinagsasabay ko po ang trabaho ko, sabi niya. So working student, college student sa umaga at nagtatrabaho bilang call center agent sa gabi sa Butuan City. Ikikwento ko lamang po sa inyo, Sir Red, yung nangyari sa dating trabaho ko. Sa unang company. Naging maayos naman po yung takbo ng trabaho namin kahit kami po talaga ay sagad-sagara ng puyat at pagod. Basta masaya lamang po, nagkakatuwaan dahil kahit papaano ay meron naman po akong naiipon para sa aking pag-aaral noon. So minsan, tumataas na rin po yung boses namin pero walang problema yun dahil kami lang naman din ang tao sa loob ng buong building. Ang opisina po pala namin kasi ay nasa loob mismo ng isang college school na hindi ko na lamang po bibigyan ng pangalan. Nasa second floor po kami nag-o-office hanggang sa ilang linggo naming pagpasok. Doon po namin na-experience kasama ng iba ko pang kasamahan sa trabaho. Yun bang parang meron po kaming nadidinig na animoy naliligo sa CR. Yung mga lighter na nawawala sa smoking area. Mga lighter na nawawala sa smoking area, mga naririnig sa hall pero binabaliwala lamang po namin iyon dahil hindi naman po ako yung mismong nakaranas. Although naniniwala ako sa mga kababalaghan, pero hanggang hindi nga po ako yung mismong pinagpaparamdaman ng isang partikular na entity sa isang partikular ding lugar, ay hindi ko talaga pinagtutuunan ng pansin. So fast forward. Isang beses ay nag-aya yung office mate ko na mag-CR sa baba dahil ayaw po niyang mag-CR sa malapit sa office dahil takot daw po siya doon. Kaya sinamahan ko siya at ng dalawa pa naming kaopisina since lunch break namin yun. So dadaan muna kami sa 3 office bago kami makababa at yung office ay meron pong salamin na divider. Pababa na sana kami at nasa huling opisina na. Nang makatapat na nga po kami dun, ay bigla na lamang pong sumigaw yung isang kasamahan namin sapagkat pagtingin namin sa direksyon kung saan siya nakaharap ay nakita talaga namin yung babaeng nakaputi at walang ekspresyon ng muka. Nakita naming 4 ang babaeng iyon kaya talagang sabay-sabay po kaming nagtakbuhan pabalik. Sinabi naman namin ito sa aming TL at maging mga ka-office mates. Alam namin na kaluluwa yung nakita namin dahil alauna na rin po iyon ng madaling araw at wala naman ding ibang tao sa building. Kung sa office lang namin at kung 4 lang ang lumabas mula sa office kami lang talaga ang naroroon. Mula noon, Sir Red, ay nag-resign ako sa trabaho. Pagkatapos lamang po nung 2 araw na maganap yun. Natatakot na rin kasi ako dun sa building. Maging yung ibang mga co-workers ko ay nagsipag-resign na rin sa iba't ibang dahilan. Pero alam ko na ito ay dahil sa nangyaring kababalaghan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Actually, kapag talagang, kumbaga sabihin na natin na isang small company or isang small branch lamang po ng call center talaga yung tag dito yung naroroon sa isang syudad, sa isang outside Metro Manila, sabi natin ganun. Alam naman po natin, syempre, Pampanga, di ba? Lalong-lalo na dyan sa Clark. Yan yung mga ilan sa Manila. Yan po talaga yung pinaka-main kung tutuusin. Cebu, isa rin yan. Sa mga Davao, sabi na rin natin. Isa rin po yan, kumbaga, sa mga key cities na may pinakamalaki po talagang BPO industry. Bilang ng BPO industry. Kumbaga sabihin na lamang natin na ito pong kanyang kinaroroonan katulad ng sa Butuan City. Ang nakikinikinita ko kasi dito since parang nag-rent kasi sila, itong company niya nandun sa isang building, 'di ba? Sa second floor, tama ba yung comprehension ko? Parang ganoon eh. So parang nakikinikinita ko na itong company ito ay branch lamang. Hindi sa minamaliit pero branch po talaga kasi ganun talaga eh yung pagdating po sa mga BPO. So ang gusto ko lamang dito na pagtuunan ng pansin ay gusto ko lang ma-visualize kasi yung building lalo na kapag sabi ko ng mga cities outside Metro Manila or kaya mga small BPO offices outside key cities na nabanggit na natin kanina. Ganyan talaga magre-rent sila sa kahit na anong building. Well, in fact, nabanggit ko na kasi sa inyo ito dati na itong mga ganitong klaseng mga company, correct me if I'm wrong, mas gugustuhin nila na magrenta kahit gaano pa man ka-creepy o kaluma yung building. It's just because alam nyo na, mababa talaga yung rate nito kada month. Kumbaga yung lease, sabi nga nila. Diba? Kaya talagang minsan pagtsatsagaan mo kasi yung ganito. Kasi may mga friends din naman ako, may mga kaklase din naman ako na nagtatrabaho din po simula nung nag-work from home na. Diba? Tapos nagbalik na nga na wala na yung pandemic. Nagtrabaho na rin sila sa malalapit doon sa kani-kanilang mga lugar. And then ganito rin, kinita ko rin yung sinasabi sa atin dito ng ating sender na si Jigs. Na parang ganito at pareho doon sa mga kaibigan kong nagtatrabaho na nga outside Metro Manila na dati ko rin pong katrabaho sa call center dito po yan sa Quezon City. Dito rin sa malapit sa may Mega Mall dati, di ba? Alam nyo na yan. But anyway, yun nga, sinasabi natin talagang kahit gaano ka creepy, minsan pa nga yung dadaanan mo talaga na hallway, talagang ang dim ng light. Tapos, alam nyo yung guys, kung napanood nyo yung pelikula ni Nadine Lustre, nakalimutan ko lang yung title, Deleter ata yun. Parang ganon yung setup kasi nung ibang mga opisina na sinasabi ko sa inyo. Lalong-lalo na yung call center. Sa Iloilo, alam ko rin meron din ganito na parang nasa third floor sila tapos ang reklamo nila laging dim talaga yung light. Parang nagtitipid nga daw yung company nila sa ilaw. Kaya talagang nakakatakot lalo pa pag sinabi mong call center. Mayroong mga ganitong klaseng mga multumultuhan, di ba? Alam mo na si Junjun, di ba? Marami na rin tayo mga featured na mga call center ghost stories. Well, in fact, itong mga call center ghost stories natin ay naririyan na rin po sa ating Hilakbot Podcast at pakiantabayanan na rin po at pakinggan na rin po ninyo yung ating mga featured episode every Monday and Friday po dyan 9 p.m. And sa Pinoy Horror Radio, the podcast, parang Wednesday and Saturday naman tayo dyan with SHS din ng Saturday. 9 p.m. din po yan. Suportahan nyo rin po ang Red Diaries Tagalog Love Stories, the podcast. But anyway, suportahan din syempre ang ating Kape ni Lola Trinidad Facebook page at ang Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook page na rin dahil dyan po natin ini-incorporate yung ating direct link ng ating HTV merch para hindi ka na maghanap sa Shopee at nang maka-order ka na bago pa man sumapit ang 667788 at yung sulit sweldo sale para avail ka ng mga discounts at lalong-lalo na yung shipping. Minsan may free shipping po, matsambahan mo talaga yan. Dapat pakyawin mo na 3-5 packs agad ang kunin mo. Maraming salamat sa mga tiga San Pablo, yung mga huling bumili po sa ating merch. At meron din ata sa Laguna na isa pa, hindi ko alam kung nagkarlan ba yon. Marami, namumuro po ang Laguna kung tutuusin. Maraming salamat kung sino-sino man po kayo dyan. Channel members, maraming salamat, naririyan kayo at sa mga regular nating tigapakinig at syempre pa yung mga baguhan. Ganito po talaga ang format, hindi ko na po i-explain. Pakinggan mo na lang at ng inyong maibigan. Second story, mula naman po dito sa isa pang sender natin at siya naman daw si Miss Nonchalant. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
So isi-share ko na lamang din Sir Red yung na-experience ko since kakakarinig ko lamang din ng SHS nitong nakaraang linggo, sabi niya. So may nararamdaman din kasi kaming kakaiba sa house namin and I don't know kung bakit parang favorite nito yung entity daw na yon, yung room ko. So nung high school kasi, lagi kaming tumatambay ng mga friends ko doon sa amin. So lima po kami lagi. 3 babae at 2 lalaki. Nung time na iyon, we were sitting doon sa sofa, pang-apatan lamang po yun. So yung isang guy friend namin ay umupo ng solo doon sa chair na nasa tapat namin. So doon po sa right side ng sofa ay yung TV. Tapos sa other side naman ay yung end table. Tapos doon ako banda nakaupo sa gilid nung tabi ng table na yon. Ano? Sa gilid sa tabi? Sa gilid nung table na yon. Wala din po kasi yung mga magulang ko kaya talagang todo yung harutan na tawanan namin hanggang sa napagod kami at bigla pong natahimik. All of a sudden, bigla po talagang tumakbo yung kaibigan kong lalaki at sumiksik talaga doon sa gitna namin at pinipilit niya akong haltakin. Sinabi niya at paulit-ulit po niyang isinisigaw na mayroon daw pong babaeng nakatayo. Kaya sobrang nagpanik na siya tapos yung 3 ay napasigaw na rin dahil sa takot. Siyempre ako din po ay natakot Sir Red pero still tinatanong ko kung nasaan. Ginala ko pa nga po ang aking paningin. Baka kasi nagbabluff or nagjo-joke time lamang siya para takutin kami. And then, bigla na lamang po niyang hinawakan yung aking ulo gamit siyempre ang kanyang 2 kamay. Alang 2 paa. Anyway, hindi, hinawakan daw po niya ng 2 kamay yung ulo daw po nitong si Sender at talagang ipinatungo daw po niya yung ulo ni Sender doon sa direksyon kung nasaan niya nakita yung babae. At sabi niya, andyan sa tabi mo, andyan oh, basta huwag kayong tumingin dyan sa TV. Ang sama ng tingin niya sa atin. At sobra din po akong namutla. I guess for like 2 minutes, super panic talaga kami. Pero ewan ba namin kung bakit hindi kami nakaalis sa aming kwarto o sa aming pwesto. Pero iba talaga at biglang bumigat, for real, yung feeling namin doon sa room. Until dumating na nga po yung mga parents ko and the doors were closed. Kaya akala nila ay meron na po kaming ginagawang kaanumalyahan sa loob ng bahay dahil nagsisigawan din kami. Hanggang sa napilitan na rin po kami na mag-act normal pero pagtingin namin kay guy friend namin, namumula talaga din maging yung mata niya. Namutla talaga ang balat niya at kitang-kita pa rin yung panginginig ng kanyang kalamnan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo sa amin si Miss Nonchalant. Ayan, siya po yung galing naman sa Facebook, Beto Clay sa Facebook. Thank you so much. Sabi ko nga sa inyo, pwede rin po kayo magpadala ng inyong kwento sa Facebook. I-PM nyo lang po kami doon. Katulad ni Divine Grace sa tanong nakaraan, di ba? Pero Divine, please wait mo na lang ha kung kailan maiko-compile yung mga next stories mo. Kasi mayroon din po kaming ibang i-record na mga series kasi for the meantime kaya laylo muna kami sa mga single or yung mga episode na mga katulad nito sa SHS. So sana sa mga hindi pa na-feature, may chance pa kung sakaling gusto mo namang mag-VM o voice message, why not? I-record mo na po yan sa cellphone basta tahimik ang background, litaw na litaw ang inyong boses at talagang malinis kumbaga yung audio. Hindi naman kailangan yung super galingan talaga na parang katulad ng level ni episode Nikki, ganyan o kaya yung iba pa mga kaibigan natin mga narrator. Basta importante maibahagi mo yung kwento at talagang makikinig. Ako naman yung listener and then saka tayo magre-react pagdating sa alam ko sa ating podcast na sa Pinoy Horror Radio the podcast natin, meron na tayo na feature na VM doon, paki-check na lamang po. At speaking, paki-visit din po ang aming website, ang redfmph.weebly.com at dyan po ninyo mapapakinggan. Wala po tayong Hilakbot 24/7
For the meantime, dyan muna tayo sa ating Pinoy Horror Radio. 24/7 po yan via radio.org. Ganun na rin yung ating music station, online music station, ang Red FM Philippines. Mahanap nyo po yan, itype nyo lang kahit sa browser ninyo, Red FM Philippines, radio.org, agad mapupunta na kayo sa link na yon. Okay? Last story naman po, mula naman dito sa ating sender na, ano bang pangalan niya? Si Kim. Ito ay galing sa ating Facebook din, kung hindi ako nagkakamali, or sa sindakstories2008@gmail.com. Super ikli at ito ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Meron pong isang araw noon nang nagpunta lahat ng mga magulang namin sa Lamay at naiwan kaming mga bata at kami po noon ay grade 5 na. Kasama ko po yung mga pinsan ko tapos naglagi lamang kami sa isang kwarto kasi natatakot talaga kami. Makalipas po ang ilang oras ay may narinig kaming mga taong naglalakad at maging yung mga alaga naming aso ay nagsisitahulan na, kaya ang buong akala namin ay naririyan na ang aming mga magulang na nanggaling sa Lamay. Pero paglabas namin sa kwarto, buong pagtataka talaga ang bumalot sa aming pagkatao sapagkat sobrang tahimik. Sa sobrang hilakbot namin noon, Sir Red, ay naglock na lang kami sa kwarto muli at pilit talaga kaming magsipagtulog. Pero after naming makuha ang tulog, may narinig na naman po kaming kaluskos. Pero this time, buti naman at totoo na sina mama at kasama sina tita ang naroroon na sa labas. Hanggang sa kinabukasan ay nagtanong kami sa mga kapitbahay namin kung may narinig silang nagsigawan kagabi kasi ang lakas ng sigawan namin. Pero ang sabi nila ay wala naman daw silang nadinig. At doon na naman po kami sobrang kinilabutan. Pilit na lamang po namin kinalimutan ang bagay na ito pero bigla ko na lang pong naisip nung ako po ay nakinig dito sa SHS. Pasensya na po kung medyo maikli, isa po ako sa mga newbie dito po sa inyong channel. Maraming salamat po at ako po pala si Kim. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So maraming salamat, Kim, sa pagbabahagi ng kwentong ito kahit gaano man kaikli. So parang minulto sila or baka mamaya sabi nga natin, minsan kasi ito mga ganitong klaseng bagay, baka yung parang, alam mo parang kala mo nagparamdam, may kaluskos lang, akala mo multo na, diba? Tapos parang inuunahan kasi ninyo ng takot guys sa totoo lang. Ako naman din kapag mga ganitong klaseng mga bagay, kahit nung bata ako talaga, sabi ko, maniniwala lang ako pag nandyan na, maniniwala na lang ako kapag, alam mo yon, yung nakita ko talaga or ako talagang kinalabit, ako talaga hinila sa higaan, parang ganon. Naniniwala naman tayo dyan with all due respect naman dun sa mga naniniwala at pinagpakitaan, talagang yung nakakakita, may gift kumbaga. Pero kasi baka ito, dala lang ng inyong kabataan at pagtatakutan, baka yun yung naging impluensya, kumbaga naging top of the mind ninyo na mindset na kayo na baka may marinig kay kaluskos, multo na agad, matik, meron ng kababalaghan, parang ganun eh. Kaya minsan, alam mo yung parang kapag may ganitong klase mga kwento na simula nung bata ako, parang 6 years old ako noon to be exact, 7 or 8 years old, parang ganun. Parang tuloy, alam mo yung parang gusto kong i-verify ano nangyari. Di ba? Totoo ba? Or nangyari pa ulit? Kasi kung halimbawa minsan lang nangyari, baka yun nga, mindset mo lang yun. Pero kapag ikalawa, ikatlo na parang there's something wrong na talaga dun. Diba? Kaya yun, kumbaga, yung pinupunto lang natin dito. Hindi naman natin kini-question yung kwento ni Kim or yung karanasan niya kasi wala naman tayo doon sa nangyari mismo. Pero kayo ba, anong take ninyo? I-comment nyo na lang para at least meron din po kayong masabi at hindi lang po ako yung nagsasalita. Baka bisit na naman yung iba dyan. Sabi niya, ito na naman si Red, kinukontra na naman. Hindi, pero sabi ko lang naman ganun yung pagtingin ko dyan sa ganitong klaseng mga kwento. But anyway, maraming salamat na nga lang at kailangan ko na rin, alam mo yun, huminga. Dahil talagang sipon tayo ngayon guys, pero maraming salamat dahil naririyan ka. Bukas ulit Saturday and Sunday po ang ating SHS 9 PM dito lamang syempre sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod, tuloy-tuloy lamang ang hawaan ng sipon
at wala nang galingan para lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.